Kayong mga pinklawan at loyalista mga vlogger na nagsanib puwersa, may pinalalabas pa kayong issue tungkol sa akin na sabi nyo pinagkakakitaan ko yung mga DDS. Na porket nakita nyo yung 2 million views ko, akala nyo daan-daan libo na yung kinikita ko, million. O yan, screenshot mismo. Kita nyo, barya-barya lang yan ha. $40, halos 2,000 piso lang yan. Baka ignorante lang kayo talaga at hindi pa kayo nakarating ng Singapore at hindi nyo alam kung gaano kamahal ang mga bilihin dito. Ha? Nasa isang kainan lang sa isang restaurant, ubus na yan o kulang pa. Isang pasta lang yan eh. Tapos eto pa, ha? Hindi ko pa makuha yan dahil yung ATM card ko dyan sa Banco de Oro, matagal na nawala, kaya papasikaso ko pa para makuha ko. Tapos, ang withdrawal fee pa dito, nasa mga 400 pesos mahigit, halos 500. Ha? Isang transaction lang yan, may limit pa yun. 2,000 yan sa 2 linggo. Siyempre, hindi pa naman tayo million followers di ba? Ngayon pa lang kasi, umiiral na yung pagiging crab mentality nyo. Yung hihilahin yung pababa pag may nakikita kayong umusbong. Siyempre, nakita siguro ng mga tol, itong mga pinklawan at mga loyalistan to na meron silang kalabang potensyal. Dahil siyempre, hindi naman tayo tulad nila itong mga pinks at mga loyalistang vloggers na to, no? Sanay siguro itong mga to na sumasahod sa kanilang demonyong amo. Naka-payroll siguro ang mga to ng monthly. Tapos iba pa, may allowance pa siguro yan. Depende pagka matataas yung views, baka may allowance yan. Tayo wala. Wala tayong kinukuha ang pera dyan. Sariling gawa ko to. Dahil sa palagay ko, responsibilidad ko to Utang na loob ko to sa inyo, sa mga nagbibigay ng follow sa akin. At responsibilidad ko at the same time dahil ako isang Pilipino. At hindi ako hipokrito, ako isang Kristiyano, born again Christian, dahil naniniwala ako sa kasabihan nga at sa sinabi ng Diyos na there is no greater love than offering your life for your friends. Kaya para sa akin, ininterpret ko yun na hindi ko man kadugo kayo, mga viewers kayo, hindi ko kayo kaano-ano, hindi ko kayo kilala, pero pare-pares tayong mga Pilipino at pares tayong dugo, isang lahi tayo. Ialay ko yung buhay ko sa Pilipinas at sa inyo. Itong mga loyalista at mga pinks na ito, ganun din ba? I doubt, no? Yung mga yan, gusto lang yan yung sahod sa Meta, sa Facebook, tapos yun nga, naka-payroll yan mga yan, di ba? Matanong ko kayo, itong mga pinklawan, loyalista na to, ha? Ano bang nagawa nyo para sa bayan natin, ha? Kayo ba, nirisk nyo na ba ang buhay nyo kahit isang beses? O baka mamaya kayo kumakayod lang para sa pamilya nyo. Which is kayo rin yun. Ha? Pamilya nyo, kayo rin din nyo. Wala namang pinagkaiba yun. Tatay mo, nanay mo, pinsan mo, hipag mo, anak mo, apo mo. Kayo din yun Hindi yan ang sinasabi ng Bible at ng Panginoon. Mahalin mong kapwa mo kahit dumaan dyan, kahit stranger dyan, mahalin mo. Painumin mo, pakainin mo, tulungan mo pag nangailangan. Ialay mo buhay mo kung kinakailangan. Ayan ang pinagkaiba natin siguro, kaya binabagsak ako ng mga to. Hindi naman maniniwala ang aking mga followers dyan at mga kabuong DDS kasi alam nila. Pag totoo siguro ko yan, nakikita nila. Siguro na totoo ko, nakikita nila. Ewan ko sa inyo, ha? Ako, ginagawa ko to bilang responsibility. Hindi nga ako kumikita Ba't ako magpapasikat pa para saan? Dati na ako nasa showbiz. Naranasan ko nang mapunta sa limelight. Ba't ko abulin ng kasikatan? Ito yun mga tol. Niligtas na ng Panginoon ilang beses ang buhay ko. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima. Mula pa sa lugar ko sa Makati. Yan. Ang dami ko nang naka-encounter, mga riding in tandem. Bakit hindi nila ako napapatay? Yun ang tanong ko Ngayon ko lang naisip. Sa dinami-dami ng na-encounter ko, dapat wala na ako ngayon. Tapos, magiging aladokyumol na ako dapat, sasabog na ako sa galit. Pinalis ako ng Diyos doon sa lugar ko, sa Makati. Nagtataka ako ngayon, masakit sa loob ko, napalayo ako sa pamilya ko, sa anak ko, sarili kong pamilya. Nagtataka ako, minsan sinisi ko pa ang Panginoon Lord, may prinsipyo, pinaglabang kong lugar ko. Pinakialaman ko, against sa drugs ako, anomalya, mga korap na politiko sa amin. Bakit gantong pumalit, Lord? Di ba dapat i-bless mo ako? Sabi kong ganun. Napunta tayo ng SG, nakagraduate tayo, master's degree. Ang daming beses nasagasaan na ako ng bus dito, ganyan na lang yung inches away sa mukha ko.
Gabi, galing akong jogging. Nasa isang vlog ko yan. Ha? Muntik na. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba to? Ano pa bang gusto mong pagawa sa akin mission, di ba? Di ba? Ayoko mag-sound biblical itong vlog natin ngayon, pero kinukwento ko lang kasi itong mga to. Hindi ako kilala ng mga ito eh. Di ba? Palibhasa kayo kasi mahilig kayo sa mga pagiging keyboard warrior. Akala nyo kung sino kayo matapang. Eh kung suntukan lang usapan, boxing eh, lahat ng kahit sinong pinakamalakas niyan, pinakamalaki, pinakasiga, pinakamayabang, mayaman, iharap niyo sa akin eh. Papahiya natin yan eh. Oh. Kaya huwag kayong nanguhusga na kala nyo mukhang pera ako. Ha? Iniligtas na talaga ng Panginoon ng buhay ko na ilang beses. Kaya ako ngayon, responsibilidad ng tawag ko sa pinagagawa kong to. Dahil kung iniligtas ng Panginoon ng ilang beses buhay ko, bakit hindi ko ililigtas ang kababayan ko? Mga kababayan ko ang bansa ko. 'Di ba? Tuldok lang ako ngayon. Pero kahit tuldok ka, pag tinulungan ka ng Panginoon, kahit ilang batalyon yan, 10 batalyon, kahit sinong bilyonary dyan, ha? Magiging no match yan. Ha? Storya ng David at Goliath. Sa mga hindi nakakalam dyan, sa mga kapatid natin, basahin nyo. Ha? Kaya kayo, kung kayo, magganyan ng prinsipyo nyo sa buhay, yung tumanggap ng tumanggap, manira, ibagsak si VP Sara Duterte, ibagsak yung mga DDS na vlogger na alam yung totoo, di ba? Kasi dinami-dami nga ng vlogger dyan, eh, baka tayo lang ang may gantong adhikain, eh, di ba? Hindi sa pagmamayabang. Pero hayaan natin ang Diyos magdikta kung anong mga susunod na steps para sa atin. Basta ako, ang goal ko lang dito, makatulong sa bayan ko. Hindi sumahod sa sinasabi niyong ganyan na dyan sa mga views, ha? Kaya kayo magsitigil kayo. Hindi niyo pa ako kilala. Kung gusto niyo makilala ako, mag-set kayo ng boxing match, ha? Baka nga kayo, wala pa kayong experience sa mga real life na encounter eh. Ako, ilang encounter na sa pulis mismo, na mayayabang, ha? Drug lord nga eh, ano ko lang yan eh. Nakakaharap ko yan eh, madaling araw eh. Kakainkwentro na kami. Yan, nagtawag ng mga bataan, mahigit 10. Kasi nakita ko, mag-isa lang ako, pero may sukbit ako nakaumbok. Permit to carry. Oh, diba? Eh dati nga, nakipaglaban na tayo dyan sa Makati. Kita nyo, pinaglalapitan natin. Medyo na-disappoint ako. Mga nakapalibot kay Senator Bato nun sa Krame. Mga ilang general. Hindi pinaabot yung hiling natin na suporta kay Senator Bato. Hindi naman to kasalanan mismo ni Senator, no? Pero yun, hindi siguro talaga pinaabot. Hindi natin alam. Siyempre, hindi na niya kontrolado lahat ng sangay dyan eh. Hindi naman perfecto talaga eh, di ba? May ganun. Pati sa Malacanang noon, hindi pinapaabot yung mga mensahe ko. Tuloy pa rin ako, sige pa rin ako. Ayan, napala ako na ano ako sa pamilya ko, napalayo. Pero, hindi tayo titigil eh. Kasi nga, magandang advokasya to eh. Ha? Kahit sila, ano dyan, sila, yung mga natira sa Makati, wala na. Wala nang Duterte dyan sa Makati, nagbaliktaran na lahat. Tayo na lang talagang sumusuporta. Na totoo ha. Yan, kaya salamat ulit sa inyo. Sa mga sumusuporta dyan, hindi ko may paliwanag no, pero nagpapalakas ng loob eh, kahit na ito, malayo ko sa pamilya ko. Yung makikita ko yung mga mensahe nyo, yung mga comments nyo, yung pagpapalakas nyo ng loob sa akin, no, encouragement, yung mga OFW rin na nagme-message sa akin. Napakalaking bagay nun, no? Tsaka huwag kayong mag-alala, magpapatuloy nga tayo, no? Hanggat hindi nakakasabay ang Pilipinas sa Singapore. Yan tayo eh. Walang imposible. Basta kumapit ka sa Diyos at meron kang gawa. Yan. Maraming salamat sa inyo mga Noipi. Hanggang sa muli, ang pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noipi.